Network Entertainment. So, paano halimbawa may mga nakikinig sa atin, sabihin, gusto ko rin maging coffee farmer, gusto ko maging agripreneur, paano sila makakasali dito sa kapit bisig ng Nescafe? Ang mga young generation Oo. natin ngayon is dapat nating isali and dapat ma-engage din sila into farming. Like magtanom sila ng coffee para mas marami pa tayong ma-produce and para mas makilala pa tayo na isa sa top producers ng coffee dito sa ating bansa. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, sigurado makaka-relate kayo kasi lahat ng Immortal, lahat ng mga empleyado, nagkakape. Diba? Hindi naman kumpleto araw natin pag hindi tayo nakaka 2 cups of coffee bago magtrabaho, diba? Papasok tayo ng office, pagdating natin sa opisina, ano ginagawa? Magkakape muna, di ba? Bukod sa magchichismisan sa pantry, di ba? Kakape-kape muna, mag-aayos-ayos ng gamit, di ba? Magpapapogi para ready to work. May kakausapin tayong mga coffee farmers kasi sila lang naman yung mga responsible sa mga kapeng iniinom ninyo. Araw-araw, kahit anong brand pa yan, malamang isa sila sa mga gumawa niyan. So, welcome to the podcast, Hilary Estandarte and Clint Gulay. Kumusta Hello kayo? po. Okay lang po. Ayan, talagang Gulay ang last name mo, ha? Oo nga po eh. Baka hindi ka lang coffee farmer, baka farmer ka talaga, Farmer nga. no? Balita ko, si Hilary, researcher, nung nag-graduate, nagtatrabaho sa office, tapos best in thesis ka. Yes po, tama Oo. po yan. Nung college ako, yung course ko talaga na kinuha is related din sa farming, which is yung agriculture. And ang major ko naman is crop production. Yung napili kong thesis is about din siya sa coffee, which is ginamitan ko siya ng mga technology na bago ngayon. And isa sa napili ko is tinanim ko siya sa loob ng greenhouse. Nakatulong talaga siya sa pag-grow ng coffee kasi yung heat na nasa loob ng greenhouse nakakatulong para mas mapabilis na mapalaki ang coffee seedlings. Nag-best in thesis ka, so nagulat yung mga professor mo nung nakita nila yung thesis mo, no? Opo, kasi yung coffee na na ginamit ko is mga old na siya na stem. So madali talaga siyang mag-grow and magtubo. And then 1 month naka-roots na siya and may flower na din siya and yung mga leaves niya may mga other sprout na tumubo. Yung thesis nyo, solo o group thesis yan? Solo po. Ba, Kasi sa college, mas matindi, oo. madalas na lang yung nag-group sa research. Oo. Kadalasan doon sa amin is solo talaga po. Mas mahirap yung ginawa mo. Congratulations, best in thesis. Tapos ngayon, bukod sa coffee farmer, ka rin, nagtatrabaho sa opisina. Thank you po. So nakakailang kape ka sa isang araw? Siyempre po, bago pumasok sa work, nagkakape ako sa morning. Oo. And then, 3 p.m., nagkakape po ako 2 cups yung nauubos ko sa isang araw. So malamang Nescafe yung Yes po. iniinom mo, di ba? O dito naman tayo kay Clint. Ikaw criminology Opo. graduate. Gusto mo magpulis talaga? Gusto ko po. Oo. Tapos, di napunta ka sa pagiging isang coffee farmer. Paano ka Oo. na linya sa dito? Nung una kasi po, sumama ako kay Papa po. May coffee farm na talaga Hindi po. kayo, Sumama po ako kay Papa. Tapos, nagtanong ako sa kanyang boss po, bakit mayaman yung boss niya? Oh. Tapos sabi niya, yan, kanang pakapsipag sa farm. Tapos malaki yung farm. Oo. Yun po na lagay sa isipan ko na pwede palang yumaman sa pagfa-farm. Oo. Hanggang nag-college po ako, ang nasa isipan ko po is yung pagfa-farm talaga po. So kahit
nag-criminology ka, iniisip mo yung farm. Gusto mo yumaman talaga. Pinagsasabay ko Oo. yung pag-aaral ko po tapos ang pagfa-farm. Hanggang nag-graduate ako, Mm-mm. naging farming na rin ng So Hilig. kumbaga, isinantabi mo yung pagpupulis para Opo. maging coffee farmer. pinagsasabay ko po. Pinagsasabay, Opo. nagpupulis ka ngayon? Ay hindi, Ano? nag-aaral Nag-aaral po ka ako pa rin. sa review po. Okay. Anong year ka na? Graduate na po ako tapos Oo. nagre-review na lang po para sa Oo. board. Ba? Pagka nakapasa ka ng board, anong unang pasok mo? SPO1, ganun. Hindi pa po, mag-a-apply pa po eh. Okay. Pero matindi itong pagiging coffee farmer, pwede niyong gawing side hustle. Opo. Opo. Diba? Paano nyo na-discover itong Nescafe Kapit Bisig? Kasi kayo yung bagong ang tawag sa inyo, bangon Bangon henerasyon. bangon henerasyon. O, diba? Paano nyo na-discover itong Kapit Bisig na ng Nescafe? Doon po sa school namin, may inintroduce na scholarship para sa mga student. So, yung scholarship na yun po is scholarship ng Nestle and Nescafe. Mm-mm. So, nag-select sila ng mga student and isa ako sa napili na Siyem- maging scholarship ng Siyempre. Nescafe po. Best in thesis Talagang yung mga professor, si Hillary, yun ang pambato namin ng eskwelahan. Anong college ka? Yes po. Anong pangalan ng college nyo, nung eskwelahan? Sultan Kudarat State University po. Ayan, yung pambato ng Sultan Kudarat. Di ba? Ikaw naman, Sa amin po Glenn. is, ang mga farmers doon po is, tawag doon? Pinagsama ng Nescafe po, Nescafe plan. Tinulungan nila ang mga farmers doon tapos naging buo po ba yun? Naging buo ang loob ng mga farmers na magpursige dahil tinutulungan naman sila ng Nescafe plan. Saka may bago kayo natututunan Opo. Tinuturo nila sa inyo yung bagong technology, di ba? Yes po. So paano kayo natulungan nung tinuro sa inyo ng Nescafe? Nagbibigay sila ng trainings programs Oo. po tapos sa kanila po Oo. educational Sa amin grants. naman po, ang Nestle and Nescafe is simula pa lang, nandun na talaga sila. Sila yung nagpo-provide sa amin ng seedlings, mga seeds for planting. Oo. May mga training din sila, nag-invite sila ng mga iba-ibang farmers. Bumubuo din sila ng mga association. Tapos tinuturuan kayo. Opo. Oo. Tapos, hindi lang yun. May mga fertilizer din sila na binibigay. And isa sa pinaka good news talaga is yung aming mga napoproduce na coffee is sila mismo yung bumibili. So, hindi na kami naghahanap ng market kung saan namin ibibenta yung coffee. Pero kayo, agripreneur. Opo. Yes. Di ba? O ikwento nyo ano yung agripreneur para malaman ng mga immortal. Ako na. Oo. Sa agripreneur kasi po is ikaw mismo ang gumagawa ng products mo tapos ikaw ang magsusupply Magpo-produce. magpo-produce ng binibenta mo ng buo. Kumbaga parang kayo yung nagpo-produce ng coffee tapos binibenta ninyo. Binibenta namin. Tapos sila naman i-rebrand nila tapos may kumbaga magandang pangnegosyo. Oo. So if they want to start their own coffee business, dapat mag-connect sa inyo na mga coffee farmer na agripreneur, Opo. 'di ba? O pwedeng pwedeng side hustle ng mga nakikinig sa atin yan Opo. Diba? Kasi yung agripreneur is hindi lang naman about kung sa pag-produce mo ng coffee na maka-income ka. Pwede din po sa pag-grow mo ng nursery, magpa-plant ka ng coffee seedling in nursery, maka-earn ka din ng income. And then yung ma-produce mo, pwede mo siyang i-market. Ikaw rin, kayo rin may pwede rin kayo magtayo ng sariling brand ninyo, Opo. 'di ba? Pwede kaming maka-create ng brand namin and Oo. pwede naming mabenta. Oo. Ikaw, sabi mo dito kanina nag-uusap tayo, farm manager ka. Opo. So, ano bang ginagawa ng isang farm manager? Sa isang ang isang farm manager Oo. is ako po ang nagma-manage sa aking kapihan po, sa sakahan po. Ako ang nagsisweldo ng mga trabahante Ay, po. Kumbaga ikaw yung boss. Oh, Diba? boss, at Oo. the same time po ako yung nag-work
Paano mo minomotivate yung mga farmers mo na, uy, eto yung mga natutunan natin sa Nescafe, galingan natin para mas maganda yung ani natin, mas makabenta tayo marami. Paano mo sinasabi sa kanila? Na-encourage ko po sila na gawin ang kanilang trabaho ng mahusay po. Kumbaga, parang ano, Ginatudluan ako sila sa kuang nangabalaan sa trainings na. tuturo. Kumbaga, kung yung May- natutunan mo sa Nescafe, sinishare mo sa mga Share, coffee share. farmers Opo. na kasama mo, di ba? Which is napakagandang ginagawa mo rin kasi natulungan ka ng Nescafe, tumutulong ka rin sa kapwa mo, Yes. di ba? Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. So, etong yung mga nakikinig sa atin, syempre, makakatulong sila sa inyo pag umiinom ng Nescafe, di ba? Opo. Kasi Yes galing sa po. inyo yan yung mga tinuro ng Nestle, ng Nescafe sa inyo, di ba? Ito yun, yung mga ani ninyo. Kaya naman, napakasarap, purong-puro, saka talagang gising na gising ka. Yes Kasi po. purong-puro to eh. Tama po. Di ba? Kayo yung mga... Quality talaga kasi Oo. galing sa farmer, produce ng farmers, kaya quality yung coffee na iniinom natin. locally produced, di ba? Opo. Ng mga Filipino coffee farmers natin. Yes po. Sample, ano yung, di ba dati, nung hindi pa kayo natuturuan ng Nescafe, ano yung ginagawa nyo pag nagsasaka kayo ng mga coffee, ninyo, ng mga tinatanim ninyong coffee. Tapos, nung tinuruan kayo, paano nagbago? Dati po, yung coffee namin is masyado talaga siyang mataas. Oh, Nung dumating ang Nescafe sa tulong ng kanilang mga training and seminars, nag-introduce sila ng mga bagong technology. Pwede na ngayong mag-detap, mag-proning para mas mababa, mas maikli lang yung coffee. Hindi gaano kataas yung coffee. Kasi pag pero mataas yung... mas mura yung o Mas mabilis, hindi na mahirapan Hindi ka na mahihirapang mag-harvest po. Kasi yung coffee Matatanda po na yung is matatanda Mm-mm. na. So, mataas na yung coffee. So, sa mga trainings ng Nescafe, pwede na nating iputulin yung coffee para hindi na siya tumaas. Which is, pag mag-harvest is hindi ka na mahirapang mag-harvest po. And Ito sa mapabilis na din. sa pagiging coffee farmer ito, 'di ba? Opo. Ikaw, paano natulungan ng paano nagbago yung dating sistema ninyo? Sa amin dun po is old school po eh. Oo. Yung magdala og sungkit kay tagas na kayong kape. Singit. Panungkit. Yung panungkit, yung old school talaga. Tapos minsan Oo. po kat ba? Ay, ma'am. Saka, akyat. Inaakyat namin tapos Talagang Opo. old school, mano-mano, ganyan. Yes Tapos nung dumating yung Nescafe, Easy, tinuruan easy kayo, na po. paano na? na po kanang easy na lang po mag-harvest. Hindi na kayo nahirapan. Hindi So, na. Yes po. basta pabilis yung Oo. proseso. Tapos bago yung Hindi ka na nahihirapan po. Oo, kasi mababa na yung coffee, hindi na siya mataas. Tsaka mga bata pa kayo, 23 years old. Di ba yung mga coffee farmers natin, may mga edad na yung Matatanda na iba. Oo, sir. So, paano halimbawa may mga nakikinig sa atin, sabihin, gusto ko rin maging coffee farmer, gusto ko maging agripreneur, paano sila makakasali dito sa kapit bisig ng Nescafe? Mag-engage po. Ang mga young generation Oo. natin ngayon is dapat nating isali and dapat ma-engage din sila into farming. Like magtanom sila ng coffee para mas marami pa tayong ma-produce and para mas makilala pa tayo na isa sa top producers ng coffee dito sa ating bansa. Oo, tsaka pagka, di ba? Pagka dito, nag-export na yung Pilipinas ng mga kape sa iba't ibang bansa, makakatulong ka pa sa ekonomiya, di ba? Opo, Oo, sir. yun. Hindi lang yan. Makatulong din tayo sa kanila na maka-earn sila ng mga income and mga bagong mga knowledge din. Oo. Ay, ikaw, Sa akin Glenn? naman po is i-apply ko yung nalalaman ko po yung kaagi ko ma'am. Karanasan ko po.
is nung bata pa po ako, pumupunta ako sa mga farmers ng mga karaan nga farmers, ma'am. Old farmers. Old farmers or mga uncle ko po. May mga mas may edad na Nagpapaturo farmers. po ako or oo. nagkakalap po ako ng informasyon po sa internet. Nagre-research po ako kasi hindi po ako agri. Parang kasi criminology ka eh. opo. So nagtatanong-tanong Old ka talaga. school lang po ang naalaman ko. Yun, Kaya oo. kumakalap lang po ako ng informasyon sa mga trainings kagaya ng sa Enplan po. So at least dumating itong Nescafe para matulungan kayo. Pero yung mga ibang mga kaklase ninyo gusto sumali sa Kapet Bisig program, paano bang gagawin nila? Mag-i-email sila sa Nescafe o magtatanong sa mga professor nila kung may program? Yung sa amin po dati Oo. is nag-introduce ang Nescafe ng scholarship. Oo. So, nag-apply lang po kami. Oo. And then, nag-select lang po sila kung sino yung makapasok. And then, dapat yung isa sa makapasok is coffee farmers ka talaga. Kasi Nescafe tayo eh. Oo. Ilan ang coffee farm ninyo? Sa amin po is mga 9 hectares po lahat. Malaki yun. Yung sa inyo. Sa akin po is parang 2.5 or 2. Ganyan And po. then, kami lang din po yung nagmamanage. Oo, ilan ang Opo. nyo? Ilan ang, 'di ba ikaw farm manager ka? Ilan ang farmers na minamanage mo? Sa ngayon po is isa lang po tapos hindi ko maibigay sa kanila ang ano po 'yun. Hindi ko iniingatan ko po kasi yung mga sanga tapos yung Kumbaga hands-on ka rin di ba? hands-on, tapos nagtutulong din naman naggatabang ko sa nagpatabang ko sa ko ang mga family Okay, family. nagpapatulong sa mga family kamag-anak tapos mo. mga farmers. Oo. Opo. Diyan naman talaga magsisimula sinong tutulong sa Teamwork po sa Oo, family. mga Yes. kamag-anak, mga kakilala, di ba? Tapos tsaka kukuha ng mga farmers talaga. Yes po. Ilang taon yung mga kinuha mong farmers? Kasi baka mamaya mas mas matanda talaga sa'yo. May matanda talaga Oo. po. Pero binibigyan ko po sila ng mga bigas po, mga gatas, kada punta ko sa bukid po. Galing. Mabait ka na manager, di ba? Ano po yun Oo. kanang siya po ang may agreement po kami. Siya ang mag-alaga tapos yung isang area ko lang po yun. Tapos pag anihan na po, hati na po kami. Yun ang Oo, binibigyan talagang bukod sa techniques. tumutulong kayo sa mga coffee farmers, ginigising nyo yung buong mundo kasi Nescafe, di ba? Talagang kayo gumagawa ng mga kape. So, ikaw, ano pang gusto nyo sabihin sa mga listeners natin na mga nakikinig ngayon habang nagkakape? O, di ba? Yung mga nakikinig sila habang nagkakape. Itong podcast na to, ano gusto nyo sabihin sa kanila? Oo. Sa simpleng tasa ng Nescafe po, natutulungan po kaming mga farmers na magpatuloy sa aming pagsasaka ng kape po. Nabibigyan kami ng dasig, Mabilis. dasig ka ng namomotivate po kami po kasi mayroon namang bumibili talaga Oo. ng kape. Yan. Kayo, Miss Hillary. Ang masasabi ko po is, sa mga young generation, lalo na sa mga kagaya ko and anak na mga coffee farmers na nanonood, dapat hindi natin pabayaan ang ating sariling produkto, which is yung coffee. Sa mga wala namang coffee, dapat mag-engage kayo into coffee, magtanim kayo para mas marami pa tayong ma-produce na coffee sa ating bansa. Oo. Yun. Ganda magandang example kayo sa mga kabataan ngayon. Kasi, niisip nila, pag farming, medyo, parang boring yan. Pero, bukod sa maganda itong negosyong to, kayo nga, agripreneur, pwede nyo gawing side hustle. Alam mong kikita kayo ng malaki. Sa dami ba naman na nagkakape rito sa Pilipinas, di ba? Tapos sa tulong ng Nescafe, natuto pa kayo ng bagong way kung Yes, paano maging coffee farmers at maganda yung ginagawa nyo, sinishare nyo rin sa iba. So Yes. maraming salamat sa inyo si Hillary Estandarte and Clint Gulay. Opo.
Thank you for gracing the Underpaid Podcast, sharing your knowledge. At syempre, salamat kay Nescafe kasi tinuruan kayo. At I'm sure, yung younger generation, tuturuan din nila. At i-refer nyo rin yung mga best in thesis, yung mga gustong maging coffee farmers, di ba? Opo. Yan, so wala kayong preference ng kape, kahit anong kape, iniinom nyo talaga? Yes Nescafe po. lang po. Nescafe? Hindi, caramel Ano po? macchiato, Ah, black americano, ano bang mga simple ano? lang po sa akin. Hindi kayo nag-aasukal, ganun. Opo. Kasi sa amin doon, hindi naman, wala namang masyadong nagbebenta ng mga, Yung mga letter S, Oo. yung mga ganun, no? Wala masyado nagbebenta nun. Puro ano Opo. kayo, so sa grocery. simple opo, lang mga po. local products Mm-mm. kami. Opo. Hindi, talagang kailangan local lang Oo nga. produkto na susuportan. Support local. Yung mga nabibiling kape sa palengke, malamang galing sa inyo yun. Di Yes ba? po. Oo. Yung mga walang brand. Tapos yung iba naman, nakikita ninyo na binebenta lang yung mga local brands na hindi masyadong kilala, hindi mainstream. Galing yan sa mga coffee farmers natin. At salamat Nescafe na tinuturuan niyo yung mga bangon henerasyon, di ba, ng coffee farmers. Yes, thank you. Thank you, Yun. Nescafe, sa opportunity. Oo. So, ikaw, Clint, anong gusto mo sabihin sa Nescafe? Salamat po sa Nescafe po dahil binigyan po niya ako ng opportunity na makapunta dito. Tapos binigyan niya rin po ako ng na-motivate niya po ako na magpatuloy sa pag-manage ng pagsasaka ng kape po. Oo. Ikaw, Hillary. Nagpapasalamat ako sa Nescafe dahil isa ako sa napili na maging parte ng Bangon Henerasyon. And dahil sa Nescafe, nakilala kami and mas nabigyan pa kami ng mga bagong kaalaman and nakapunta kami dito, na-invite kami sa mga iba-ibang lugar. Ay, may Opo. song and dance number ba kayo sa TV? Mga ganun. Iba na po yan. Tapos dahil tinutur kayo sa iba't ibang podcast yata, may mga iba't ibang guestings kayo. Saan pa kayo mamasyal after the guesting? Sa After Wanayala mo. po nito, may mga exhibit po kami ng aming mga videos and pictures. So, makikita Saan- namin saan yung doon exhibit sa nyo? One Ayala po. Okay. Malayo yun, ha? Ay, hindi, sa Makati. Sa Makati po. Sa Makati. Tapos may mga commercial ba kayong, sinyot ba kayo for a commercial? Yes po. Aba, anong ginawa ninyo? Nagbibigay po ng Bibigay ng kape sa mga, ganyan. mga Or nagsasaka kayo? Nagsasaka din and nagmo-motivate ng mga kabataan motivate. na mag-engage ng coffee. May mga linya Opo. ba kayo doon sa commercial? May mga sinabi kayo? Yes po. Ano sinabi mo doon sa commercial? gisingin ng mundo para Para sa bangon henerasyon ng Yan. coffee farming. Yun. There you have it, guys, for Clint Gulay and Hillary Estandarte. Diba? I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast and syempre, gisingin natin ang mundo. Para sa bangon henerasyon ng coffee farming. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.